Young niggas still take your cheese. Pussy not mine, this bitch for us. The gang is what I trust. Don't argue, we don't fuss. No talking. Diretso na agad tayo, no? Ang tinitrade ko ay silver bullet sa gold. Hindi magandang unang trade ko sa gold. Down ako ng $50. $50 kay gold. 50. Dalawang loss, isang break even. Tama naman yung bias ko, tama naman na mag-short yung market since nagkaroon dito ng rejection sa order block. Nagkaroon na ng reaction dito sa order block. And yung market is talagang parali. Kakaroon siya ng trend pababa. Kaya nag-seek lang siya ng liquidity dito. Nagkaroon ng weakness and shortings talaga ang bias ko. Pero ang mali ko ay since hindi kasi dapat tinitrade si gold during bank holiday. Ewan ko kung sa akin lang, ako lang talaga or mali, sobrang bagal ng market pag tinitrade natin siya ng bank holiday. And ito yung nangyayari sa market. Itong first trade ko, yan, ito. Ang ginagamit ko nga pala yung macro ha, nagamit din ako ng macro ng 3 to 4, yun yung silver bullet ni ICT. And eto, nakita ko to na nag-aantay pa ako dito ng sweep kasi ayan dito. Ayan, diretsuhin ko na. Ayan, merong sweep and ang take note guys ang nire-respect ni gold ay mga order blocks. Hindi siya, meron siyang liquidity, more on liquidity. Pero parang nire-respect niya talaga yung mga order blocks and dun siya madalas nagkakaroon na reaction. Ayan, so ito yung first trade ko sa kanya. Yan, liquidity sweep and pag sweep ng alas 3:08. Ito. Yun. Nagkaroon tayo ng MSS dito. Market shift structure. Ito. Ngayon, ewan ko kung visible sa inyo ha. Pero, etong ano na to. Ayan. Ayan, nagkaroon ng fair value gap at nagkaroon tayo ng CB. Sell side balance as sell side imbalances, buy side inefficiency. Ayan, CB. And ito yung first trade ko and originally TP ko talaga nandito lang. Since ang silver bullet ay 5 to 10 handles yan. Kaya busog na busog ka dyan. Pero since, ayun nga, nag-fail siya dito, kaya nag-seek siya ulit ng liquidity pataas. Ayun yung hindi ko nagandahan kay gold during bank holiday. Kaya, ay napilitan akong na-break even dito. Yung pangalawang trade ko ay, eto, hindi siya ganun kagandahang trade. Hindi siya ganun ka-quality kasi hindi ko pa kasi masyadong napapractice yung gantong trade Ito. Kung titignan mo to sa 3 minutes, meron akong inaantay na liquidity sa 3 minutes na ito. Na inaantay ko na, nakikita nyo ba guys? Ito, yan. Inaantay ko yan na magkaroon ng rejection dito at magkaroon ulit ng CB. Which is, hindi nga nangyari. Kasi, nung nandito, bumaba siya at umakyat siya ulit. Which is, hindi ko nagusto yan. Kaya, yun, dun ako na-stop out. Around dito yung SL ko. Meron kasi akong rules guys. Meron akong rules sa pagte-trade. Ayan. Kaya hanggang dito lang talaga. Kasi ang silver bullet, 1 fair value gap is enough. 1 fair value gap is enough yan. Tsaka kung tama yung technical analysis mo, ipapakita niya agad yan. Ayan. Kaya which is mali. Ayan, ni-sweep yung ano ko. Pero tama naman yung bias ko. Pero yung SL ko nga lang, ganun.
tandaan nyo guys, discipline ang pinaka-importante sa trading. Ayan. Yan. Ito yung hinahanap ko sa kanya na dapat mangyayari dito eh. Itong fair value gap na to na nagkaroon na CB and aim for this liquidity. Ito guaranteed 5 to 10 handles yan. So ayun lang guys, inannotate ko lang kung anong trade ko sa inyo during nung London session sa gold. So ayun guys, tanong lang kayo sa akin kung kung may mga tanong kayo about sa trading, sasagutin ko. ayan lang. Kung papatingin din kayo ng market analysis, titignan ko lang kung anong nakikita sa market. Marami akong alam sa ICT, about sa ICT. Ang last ko kasi na ang last ko na trade ay 200 ata yun. 200. Pero ayun, nag-greedy ako, nag-all out ako, kaya ayun, nabawi. Tapos eto, i-journal ko na talaga yung mga trades ko. Ayan guys, thank you sa pag-watch. Upload ako ulit next. Upload ko yung trade ko sa New York session naman. The gang is what I trust. Don't argue, we don't fuss.